Have a nice day mga ka-nice! Ang aking madam tumawag ngayon kasi ututusan niya akong i-set up daw itong lagayan ng laruan ng alaga ko. So, ang magiging trabaho ko ngayon, magiging karpentero muna ako. Tapos, ano ba yung kailangan ko? Screwdriver lang yata. Yon. So, ito yung kanyang ano ba tawag dito? Users guidelines, instructions manual. Ano ba tawag dito? Siyempre, paano ko na maintindihan to? Chinese ang nakasulat. So, ang gawin natin, titingnan natin yung picture kung paano siya buuin. Tapos, gamitan natin ng, siyempre, ito yung pinaka-importante sa lahat. Gamitan natin ng common sense na lang. Kasi hindi naman maintindihan ni Chinese. So, ayun mga ka-nice. Ang hirap, no? Grabe. Ang buhay namin bilang isang OFW, alam nyo ba mga ka-nice? Sobrang talented namin kasi hindi lang kami cleaners, nurse din kami. Dahil syempre, pag may sakit ng mga alaga namin, naalagaan namin. Syempre, teacher. Tinuturuan namin kahit di kami nakapagtapos ng education, di ba? Nagiging teacher kami sa mga alaga namin. Tapos, chef. Hindi kami nakapag-aral ng culinary, pero magaling kami magluto. At higit sa lahat, singer at dancer. Ako ginagawa ko yan kasi pag nagpapatulog ako sa alaga ko, syempre, kinakantahan ko siya habang sinasayawan. Sinasayawan ko siya habang kinakantahan. Tapos minsan, nagiging artista pa ako. Kasi pag hindi ko siya makuha sa tingin, nag-acting ako. Ayun, dinadramahan ko siya para sumunod siya sa akin. Ganun kalupit, di ba? Tapos ito ngayon, magiging karpentero pa ako. Pag may mga sira dito sa bahay ng amo namin, kinukumpuni namin yun. Nagiging karpentero kami. Ganun kalupit ang mga OFW, di ba? So, dapat lang, wag nyo kami ikahiya. At saka yung totoo, hindi namin kinakahiya ang trabaho namin. Kasi marangal. Para sa akin, isang OFW bilang katulong dito sa abroad. Naku, proud na proud kaya ako. Kasi yung mga hindi ko ginagawa sa Pilipinas, nagagawa ko dito sa Taiwan. So, ganun kalupit mga ka-nice, diba? So, ngayon, panoorin nyo ako kung paano ako maging karpentero.
Hindi ko to mabubuo. Hindi niya alam, anak ako ng karpintero. Basic. Di alam ni Madam Sisi, wala to sa akin. Ito naman. Nadali ko. Taran! Ito na po siya. Ito na yung aking ginawa. Naubos yung lakas ko. Grabe. Ang hirap pala maging karpintero, no? Naubos yung ano ko. Sumakit yung dito, yung muscle ko. Sa kakapiga ng screwdriver. Grabe. Ilang screw yung binaon ko. Lupit. Basic. So, natapos ko na mga kanays. Ito na po siya. Ayan. Ayan. Ito na yung room ni baby. Ayan. So, ito na ang ginawa ko. Ayun. So, okay na rin siya kahit paano, diba? Tingnan mo naman ang kalat, oh. Tapos, mamaya pag-uwi niyan galing sa school, maglalaro na naman yan. Tapos, ikakalat niya yan lahat sa sahig. Yan. Ito ang trabaho ni Yaya, eh. So, ito naman yung mga tinanggal ko. Ayan. Dati kasi dito yan nakalagay yung mga laruan niya. Kaya ngayon, tatapon ko na yan, lalabas ko na yan. Kasi yung laman niyan, dito ko na inilagay sa ginawa ko kanina. So, okay na rin siya, diba? Yan, so okay na siya kahit paano, medyo, medyo hindi na masyadong magulo. Mga kanays, natapos ko na yung pinagawa sa akin ni Madam. Kaya ngayon, ang dami ko na namang trabahong gagawin. O, ayun pa yung susunod kong trabahong gagawin. O, magtitiklop pa ako ng damit. Ayan, kanina ko pa yan tinanggal sa sampayan hanggang ngayon. Andyan pa rin siya sa higaan kasi inuna ko pa nga itong gawin yung pinapagawa niya. So, ayun mga kanays, hindi na ako nakapagpahinga ng aking noontime break. Dapat may 1 hour break ako, magpapahinga ako, matulog ako. Kaya lang, na-busy ako. So, yun, hindi nakapagpahinga ang Yaya dahil may gagawin na naman ako. So, till next time, bye-bye!